from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. All right, good morning. Magandang tanghali po sa inyo lahat at we're back. Amen. Salamat sa Panginoon, nakabalik tayo mga kapatid. Talaga, mukhang consistent na ako ngayon. Grabe, talagang pabalik. Talagang nagkakaroon na tayo ng pagkakataon. At I'm telling you, talagang gustong-gusto ko naman. At salamat sa Panginoon. Sa kabila ng medyo mahigpit, na talagang schedule, pero hindi natin po pwedeng alisin ito sapagkat kailangan po natin ito. Okay? Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga nasa ibang bansa, lahat ng tumatangkilik ng programang The Baptist Lunch. Ay, hindi ko pa nakakalimutan. This is just a bunch of lunch. Spiritual lunch. Alam niyo, pagka tayo ay dumako sa talagang totoong kainan, gusto natin talagang bunch of lunch. Pero pagdating sa spiritual, dapat ganun din. Bunch of lunch din, spiritual. Kaya salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng pagkataon ngayon. At muli, mga kapatid, magandang pag-uusapan natin ngayon. Strive for excellence. Napakagandang mga usapin ito, mga kapatid. At ako'y naniniwala na tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Alam nyo, ang Panginoon binibigyan niya ako ng mga illustrations tungkol dito. Live na illustration. Talagang napakaganda yung mga binibigay niya sa akin. Kaya salamat sa Panginoon. Yan po yung maganda pag-uusapan natin. At maaring yung mga naririto ay bibigyan din po kayo ng mga usapin, katotohanan talaga na mga nangyayari, na patungkol po sa excellence. Strive for excellence. Ano yung dapat nating i-strive? Ano yung ibig sabihin ng strive? Ano yung ibig sabihin ng excellence? Ito'y napakahalaga, mga kapatid. Pero bago po yan, bago po tayo magpatuloy, ay bibigyan ko muna pagkakataon ng aking mga matatapat na co-host. At ako'y, sabi ko sa inyo, sila pa lamang, marami na silang masasabi. At lalo na pag nagdala tayo rito ng mga mothers na talaga magpapahayag ng kanilang excellence, kung paano sila nag-i-strive for excellence. Unawain lang muna natin yung words, unawain para malaman natin kung saan tayo patutungo. Ano ang encouragement na makukuha natin dito, saan tayo pinupush ng programang ito. Yan ang mga importante, mga kapatid. Hindi yung basta nakikinig lang tayo sa mga programa, pero ang pinakamaganda, nauunawaan natin kung saan tayo dadalhin ng programa. Yan ang pinakamaganda niya. Nakikinig tayo, nagsusubaybay tayo, pero saan? Anong purpose? Okay, para lamang balibangin tayo habang tayo kumakain. Ang pinakamaganda, kumakain tayo physical at higit sa lahat, nabubusog pa tayo spiritual. Yun ang pinakamaganda. Wala yata tayong palakpakan doon. Sira yung ating palakpak. Sira yung mga tagapalak. Yung mga tagapalakpak natin nasira. Ang saya-saya, Alright. Anyways, ito po ang aking mga co-host ngayon, si Marnele at saka si Cynthia. Good afternoon po sa inyong lahat. Hello, Mike Tess. Ayun. Yeah, Magandang tanghali sa inyong lahat. Mayong udto sa lahat ng mga nanonood sa buong mundo, lalong-lalo na sa suki natin dyan sa Hong Kong. Hello sa inyo. At syempre, sa aking gwapong asawa na first time na nanood live. Batiin ko talaga siya. At syempre, yung sa dalawa kong anak, kay JJ at kay Jeremiah, at sa lahat po ng mga suki naming taga-subaybay dyan sa mga missions natin, good afternoon po sa inyo. Samahan niyo po kami ulit ngayong tanghali para sa isa namang nakakabusog na talakayan. Ayan. Alright. Cynthia. Magandang tanghali po muli sa ating lahat. Hello mga mothers, ang episode nito ay huwag nating hayaang lumampas na lamang sa atin sapagkat dito tayo magkakaroon muli ng pattern kung paano natin haharapin. Ngayon, napakaganda ng ating topic. Kagaya ng sinabi ng ating mahal na pastor, striving for excellence. Grabe, lahat tayo gusto natin maging excellent. Kaya kita natin ngayon, buksan natin, i-share yung links, lalo na sa mga mothers, hindi lang to pang mothers, sa mga tatay ng tahanan at sa mga anak.
Sa mga ate, kuya, nako, hello. At tayo pupunuin ngayon. Kagaya nga rin ng sinabi ni Pastor, bunch, spiritual bunch of plants. Tama ba yun? Yeah, tama. Talagang napakasarap at napakasaya, lalo na kapag kami pumapalakpak ng live sapagkat sira daw po ang ating opo. Kaya sa ating mga viewers ngayon, dito sa Pilipinas, nasa ibang bansa, lagi ko po palang nalilimutan natin batiin yung mga taga-Australia. Lagi sila nakasubaybay. Opo. Si Crisel, lagi Sir nakasubaybay si Opo, at Crisel. saka si Sir Giovanni, sir. At ang talagang yung kanilang wawa na itong kanilang group page nila. Kaya sa lahat, sa aking pamilya, ganun rin ng mga taga-Japan. Nandito po yung taga-Japan natin ngayon, live viewers. Bakit nga pa iba ang upuan niya? Dapat kasama yan dyan eh. Opo, She was pwede once a naman. wife. So let's Bigyan her. natin kaya may Let's nakareserva hear, no? talaga. Mamaya, papasukin natin siya mamaya. Opo, mamaya. Let's hear from her kung how she strive for excellence Yeah. to the end, ha? To the end. Yeah, pambira. Yun ang magandang istorya nga actually. Opo, Yun ang habang magandang magre-retouch lang po muna. Impronto ito. Kaya keep on tuning, mga kaibigan dyan, mga kananayan. At napakasaya po, sisiguraduhin namin na may matitikman tayo, hindi lang mang tikim, kundi kakain talaga tayo. Salamat po and keep on passing the link. Yun. Pasa po natin ang link at sa mga pastors, hindi ko na, siguro si John Hill lang magpapasa. At kasi, tinawagan ko si John. Una, nabasa ko yung message niya. Talagang grabe, very hoarse yung kanyang boses talaga. At sabi ko, sige, ako mag-ano dyan. Sabi ko, at magpahinga ka na lang. At alam nyo, talagang dumarating yan mga kapatid sa mga ganyan. Dumarating talaga. Kaya rush, everything is rush. Hindi pa ako nakapagsampay eh. Baka Yeah. po may magbo-volunteer dyan. Hindi, taga-sampay ko lang doon si Mike. Alam mo, everything in the house is done by men. Di ba? Talagang siya ang taga-sampay ko doon eh. Kaso, hindi pa kami nagkita eh. Well, anyways, maganda ho yung usapin ngayon, mga kapatid. At ito po'y magandang tagpo, no? At actually, ito ang buong theme ng lahat ng programa po natin ngayon. Mula ngayong at the end of the first half of the year, no? Yung hindi tayo nag-quarter pero ito po talaga half of the year. Ang programa natin is striving for excellence. Yan po ay napakahalaga mga kapatid, no? At alam nyo, kinakailangan maunawaan natin ng mabuti kung ano ang ibig sabihin po nito at para magkaroon po tayo ng idea. Alam nyo kung ang lahat ng I'm telling you, hindi lamang ito para sa mga taga-church eh. Dapat ito po ay para sa lahat, no? Ito po dapat ay sa lahat ng Pilipino. Kung ang mga Pilipino ay talagang magi-strive for excellence, no? Nasisimulan natin sa ating pamilya, hindi ho maghihirap ang Pilipinas eh. No, hindi na natin kinakailangan mag-rally-rally diyan na kung ano-ano pang pagre-rebelde natin, sisisihin natin ang gobyerno. Ako simula na ako isinilang mga kapatid eh. Wala pang administrasyon na hindi kinatalo. No? Lahat na lamang may kinakatalo. Kaya lang may talagang mas mga madadaldal talaga na wala nang ibang ginawa kundi tumanggap ng bayad sa pakikipag kontra sa gobyerno. No? Pero alam niyo kailangan let every man strive for excellence. Yan ang kailangan. Okay? All right. Now, may babasahin lamang ako at actually tinalakay ko ito na napakaganda. Alam niyo, yan ang gusto ko kay Apostol Pablo eh. Si Apostol Pablo kasi ay grabe ang kanyang persecution bilang isang alagad ng Diyos. At alam naman po natin na si Apostol Pablo ay dating persecutor din. Nanguusig siya. Pero nung siya ay tinagpo ng Panginoon, hindi siya pinatay ng Panginoon eh. Pwede naman talaga siyang patayin kung papatayin eh. Kung pwede naman talaga siyang pilayin, lahat pwede mangyari sa kanya. Pero hindi, binuhay siya ng Panginoon
para maranasan niya rin ang kanyang ginagawa, mga kapatid. Kung anong ginawa niya sa mga Kristiyano, ayun din ginawa sa kanya. Ayun ang exactly nangyari sa kanya. Inusig niya, remember, ay responsible po siya, no? Si Stephen ay binabato, no? At binato si Stephen, mga kapatid. Nandoon po si Apostol Pablo. But on his way to Damascus, nung siya po ay mang-uusig uli, magdadala siya may taglay-taglay siyang sulat, authority mula sa Roman government, no? By the time na may karapatan siya na mang-usig, no? Pero right there on his way to Damascus ay tinagpo po siya ng Panginoon. At nung siya ay natagpuan ng Panginoon, kinausap siya ng Panginoon. And now, he was called to minister, mga kapatid. At ako'y nagpapasalamat na hindi naman po siya, hindi talaga siya nakaresist. At sa lahat, ayon sa kanyang kwento, mga kapatid, pagka nagkwento siya kay Timothy na kanyang anak-anakan sa ministry at ganoon din sa mga churches, sulat siya sa mga churches, kung paano niya ipinapahayag yung kanyang conversion, kung paano niya pinapahayag yung kanyang mga naranasan, makikita natin na si Paul, kung paano siya nag-i-excel sa pagpipersecute. This time, nung siya na ang pinipersecute at siya Kristiyano at siya ginagamit na ng Panginoon, the more naman na lalo pa siyang nag-strive for excellence. So talagang nag-excel siya. I can say na mas nag-excel po siya nung siya'y ligtas na kaysa noong siya'y hindi paligtas. Okay? So, yan po yung makikita po natin. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na dito po sa ating mga binabasa, mga kapatid, no? Sa atin pong mga salita ng Diyos, mga sulat ni Apostol Pablo, at makikita natin na talagang merong kadahilanan kung bakit natin kinakailangang gayahin, sundan si Apostol Pablo. You see? Now, wala nang pangalawa, wala na si Paul at wala nang pangalawang Apostol Pablo. Of course, magkakaiba tayo ng background, magkakaiba tayo ng orientation, pero ang kagandahan dito, we can get something from him. We can learn something from him. Kung paano tayo mag-i-excel sa kalagayan natin ngayon. Sa halip na ilagay natin sa isang tabi, pwede pa naman po pala tayo na mag-excel, mga kapatid. Okay? Alright. Dito sa 1 Corinthians chapter 9, no? Verse 25 to 27, may maganda rito sinabi si Paul. Again, sulat po ito ni Paul sa mga taga-Corinto, sa church at Corinth. Ito ang sabi ni Paul sa verse number 25. In chapter 9, verse number 25. Okay? And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly, so fight. I, not as one that beateth the air, but I keep under my body, and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Napaganda ng talata nito, mga kapatid, na sinasabi ni Paul. Alam nyo, meron pa ho siya actually na sinasabi si Apostol Pablo. Mamaya, babasahin ko rin po ito mamaya, mga kapatid. No? At ako'y naniniwala na makakatulong po ito sa bawat isa. No? Sunod-sunod po ito, mga kapatid. Talagang napakaganda ng mga talata nito. Lahat po ito nanggaling kay Paul. At ako'y nagpapasalamat na si Paul, mapapatunayan niya sa atin kung ano ang ibig sabihin ng pag-i-strive. No? Mapapatunayan natin talaga, no, sa buhay ni Apostol Pablo. Okay? Now, ang sabi sa binasa po natin kanina, every man that is striveth. You know. Now, uunawain po natin yung salitang strive. No? Yung salitang strive ay tumutukoy po yan sa, na ang ibig sabihin is to contend. No?
At na meron po ito na habang nagkukontent ka, nag-i-exercise ka ng personal discipline. Yan ang ibig sabihin. Hindi naman ibig sabihin na mag-strive ka, bira lang ng bira. No, hindi po ganoon. Actually, pag nag-strive ka, meron kang target, meron kang subject, meron kang objective. Now, ano yung objective mo doon, mga kapatid? Maliwanag eh. Ang sabi, strive for excellence. Strive for excellence. Ang idea nito, ang idea po nito ay nanggaling po ito sa mga tinatawag na athletic competitions, no? And nanggaling po ito diyan sa mga bagay na ito. Sa idea na 'yan, athletic competition na ang tao parang makikipag-compete siya, you know? But kaya binanggit dito ni Paul, mga kapatid, mapapansin nyo, yung mastery, di ba? Yan ang binanggit dito ni Paul na sabi niya, kung ikaw ay nag-i-strive, kung ikaw ay nag-i-strive for mastery, ibig sabihin nakikipag-compete, nakikipag-content, you know, yung sa local, ibig sabihin sa ibabaw ng lupang ito, nakikipag-compete ka sa isang rason, to gain, you know, to gain what? Corruptible crown. Okay? To gain corruptible crown. But ang sabi ni Paul dito, tayo bilang isang Kristiyano, we are not hitting we're not striving to win in order to gain corruptible, but an incorruptible. Di ba? So mas maganda. Kaya nga, reasonable mga kapatid, na ang isang tao ay magsumikap talaga, mag-strive for excellence, because what you are getting here, what you are trying to win is not a corruptible crown, but an incorruptible crown. See? Kaya napakaganda, no? Napakaganda na makikita po natin dito. So, yan ho yung idea. Ang idea is, sige, mag-gain ka makipag-content ka. You have to fight. You see? Now, you have to fight. Now, so wag na ho nating patagalin, no? Wag na nating palawakin, ilayo pa. I-apply na kaagad natin sa spiritual. Kaya sabi ni Paul, ginamit lamang ni Paul dito na analogy, yung competition, yung physical competition na katulad po sa mga laro, no? Bilang isang athlete. Ang athlete nagsusumikap to gain, no, the corruptible crown. But ang isang Kristiyano ay kinakailang magsumikap naman to gain the incorruptible crown. You see? So maliwanag po ito, mga kapatid. Yan po ang pinaparating sa atin ni Paul na you have to strive for excellence. You see, mastery. Okay? So, dapat maunawaan po natin sa buhay Kristiyano, mga kapatid, dapat po tayong mag-excel sapagkat everything sa buhay Kristiyano, mga kapatid, you have to fight to gain the reward. You see, you have to fight to win. Listen, wala hong nanalo na hindi nakipaglaban. Amen. You really have to fight. You see, you don't have to relax. There's no reason to relax. You really have to contend. You have to, pag sinabing content, kapatid, not just for what you don't have, but what you already have. You see, may binigay na sa atin ng Panginoon. Meron na tayong ari-arian. Meron na tayong pag-aari, mga kapatid. You have to contend for it. You have to fight. Now, pagdating sa larangan ng pamilya, may pamilya ka na. Diba? Binigay niya sa iyo ng Panginoon. Pinagkatiwala na yan sa iyo ng Panginoon. Bilang tatay, may assignment ka na. You have to fight for your assignment. Bilang isang nanay, you also have an assignment. And you have to contend for it. You see, it is not just your husband that will contend for the family, but it is also you as a mother. Bilang mother, you have to contend for your position, your assignment, what God has given you, what God has trusted you, you know. So you have to fight for it. You have to contend for it. You see, and to contend for it, you have to always consider na ikaw ay laging mag-strive for excellence.
Excellence. Ginamit ko yung salitang excellence instead. Now, same thing, the idea is same thing here with the word mastery. Okay? So, you have to master. You have to fight for it na hindi lamang minsanan. You see, hindi mo ma-overcome ang isang bagay hanggat hindi mo patuloy na ipinaglalaban. Hindi mo pwedeng ipaglaban to ng minsan lang, kapatid. Wala kang possession na mahalaga sa buhay mo na once mo lang ipaglalaban. Yeah. Kung mahalaga yan, patuloy mong ipaglalaban. Kasi wala rin ang diablong kukunin sa iyo na hindi mahalaga. Tanong, mahalaga ba sa iyo ang pagiging ina? Mahalaga ba sa iyo ang pagiging asawa? Mahalaga sa iyo yan. Iyo na yan. So, you have to continually fight and contend for it. You see, in fact, the very word contend implicates the consistency. You see, a consistent fight. Get hold of it. Get hold of something. You see, yan po ang ibig sabihin niya. May hindi lamang yan na ngayon pinaglaban mo ngayon. Tapos bukas wala na. Sasabihin ng iba, ay nako, pinaglaban ko na yan. Alam mo, ginawa ko na ang lahat. Pero tapos na. Hindi mo pa ginawa ang lahat. Ngayon, kung kailan ka nagsasabing tapos na, isama mo yan, sinabi mo, ginawa ko ang lahat. You see, kasama yan sa lahat. Okay? Alam mo, to excel, mga kapatid, kasama talaga yung ipaglalaban mo ng, you have to excel on something that you think you can't. You see, yung bang hindi mo kaya, yung bang parang sabi mo, kasi pinag-uusapan natin dito mastery. Ima-master mo yung isang bagay. Pag na-master mo yung isang bagay, ibig sabihin nag-i-excel ka doon. You see, hindi ka mag-i-excel doon sa bagay na yon kung once mo lamang yan ipaglalaban. You see, so, bigyan ko kayo sa mga pangyayari, mga kapatid. Alam nyo, may mga pangyayari sa buhay natin na mahina tayo. And we don't want to dwell on it. Pagka mahina tayo, sinusuko na natin kaagad. So kaya nananatili tayo na mahina doon sa bagay na yon. Now I'm talking about attitude. You see, kasi it's the attitudes ng mga kapatid. Marami tayong attitudes na yan ay umaapekto sa relationship. Di ba? Umaapekto yan sa relationship. Lahat. Tandaan nyo, you are in a relationship. Okay? You are in a relationship. Tandaan mo, saan ka mahina tungkol sa part na yon? Saan ka mahina sa bagay na yon? See? Saan ka doon? So may mga pagkakataon sa attitude mo na mahina ka, but you have to fight for your relationship. You see, as a wife, as a husband, as children, so you have to fight. Di ba? Alin doon sa mga kahinaan doon sa pagiging bahagi ng iyong buhay, buhay pamilya, buhay asawa, buhay anak, na mahina ka. You have to fight. Okay. Meron akong kagabilang, mga kapatid, sila Brother Noel, nandun niya sa bahay kagabi, doon kami kumain. Hindi ko alam kung anong oras tayo umuwi. Hindi, alam ko maaga eh. Maaga. Ewan ko sa'yo, baka may dinaanan ka. Hindi, totoo po yan. Sa mga magti-12 na kami naghiwa-hiwalay. Ngayon, sabi ko, sige, pasok na tayo, uwi na tayo. At, so pagkatapos po niyan, nakaalis na sila, lahat-lahat. So nasa loob na ako ng bahay ng mga 12 siguro. Then nag-prepare na rin ako, may mga evening routine ka na dapat tapusin. So you have to retouch and, ayusin ang kilay, ayusin ang, no. So, kinakailangan ayusin lahat, diba? Bago matulog, kinakailangan magsuklay. Yun sinasabi ko sa inyo, hindi ko mo matutulog ka na, okay lang na hindi ka na magsuklay. Mas magandang mamatay ka ng gwapo at maganda. Yeah. Naalala ko si Sprite.
Si Brother Gerard. Yun yung kwento niya. Nung mga nganak si Rhea, sabi niya, mga nganak na, dadal namin sa ospital, magli-lipstick pa. Pero that is very good. Very good. Congratulations, Rhea. Maganda. Yan ang maganda. See? So pagkatapos ko ng ganon, pagkatapos ko ng mga evening routine ko, mga kapatid, sabi ko, parang ang init. Doon sa baba naman, kumakain tayo, ayos naman, di ba? Sabi ko, ang init doon sa kwarto. Tinitingnan kong mabuti, baka nagme-menopause na ako. Pero pambira nung tinignan ko yung aircon, sabi ko, parang walang lamig eh. Ay, pambira, puro yelo. Tumiga, sabi ko, wala. Sabi ko, patay. So, ang ginawa ko kaagad, kinuha ko, sabi ko, may barato. Tapos may tumulo. Sabi ko nga, natutunaw na yung yelo. Bumabagsak na doon sa mga papel ko doon sa baba. Sabi ko, sige. Ayusin ko. Alas 12, pasado alas 12 na. Mag-alauna na. Sabi ko, sige. Ayusin ko to. Hindi ko to pababayaan. Sabi ko, pwede naman ako matulog sa doon sa kabila. At sabi ko, okay naman. Tapos sabi ko, hindi, ayusin ko to. Tapos kinuha ko yung vacuum, binacuum ko, baka ako may mga bara. Ay, katakot-takot talagang bara. So in other words, nilinis ko yung air conditioner ko hanggang alas 4. Nilinis ko. Tapos ang ginawa ko, wala akong alam doon. Pero sabi ko, malalaman ko to. Dapat kong alamin ito. Hindi ko na kinakailangan tumawag pa na kung sino-sino para ganung oras, sino tatawagan ko. So you have to survive. Kaya ito tinuturo ko sa mga bata, di ba? Sa mga young people, that you have to strive, you have to excel sa isang bagay na ito. Ayun, kasi lagi ko nasa isip, sana manatutunan nila ito. Yung mga technician, saan nila natutunan ito, para natutunan. Kung natutunan nila ito, kaya ko rin itong aralin. Nagpaplano na nga akong bumili ng mga gamit sa aircon technician para pang troubleshoot talaga sabi ko, sige, gagawin ko ito. So, ang ginawa ko, nilinis ko lahat, mga kapatid. Binacuum ko, marami talagang dumi. Man, I'm telling you, katakot-takot. So, pagkatapos niyan, pinatay ko muna siya para mawala lang yung ice, yung mga yelo doon. Kasi kaya wala na siyang nahuhugot na hangin, kasi wala na, nababara na. So, logic lang. Kaya wala siyang nasisip-sip, barado na So, tinunaw, hinayaan ko munang matunaw, sahod-sahod, kasi habang natutunaw, tumutulo dun sa baba. Sige, sahod lang, tiyaga lang. Kaya punas kasi lagyan ko ng towel, para hindi na kumalat. Ayun, mga alas 4, mga kapatid, lumalamig na. Inilagay ko uli. Abay, hanggang ngayon, malamig na. Di sabi ko, maglalagay ako ng karatula sa labas. Aircon tech. Yeah. So, I'm telling you, every person, mga kapatid, doesn't matter who you are. Huwag natin sinabihin na wala kasi akong pinag-aralan. Wala rin naman akong pinag-aralan tungkol doon. Logic lang. Ganun lang. Bakit ito ayaw magbuga ng hangin? Bakit ayaw sumipsip? Napakasimple lang. Nung makita ko, yung tulo niya ay lumakas na, sabi ko, senyalis na ito na wala ng bara. At kung wala ng bara, magpa-function na ito na maayos. Iniwanan ko, mga kapatid, maayos, malamig kanina. So sabi ko, maganda yung tulog ko. Kaya nga lang, alas 4, pasado na. Yeah. Pero sabi ko, walang problema. Basta may na-accomplish ka, nag-excel ka sa isang bagay. May mga pagkakataon, mga kapatid. Alam nyo, ang daming mga pagkakataon sa buhay natin na minsan, kaya naman natin gawin. But we still have to spend money na kasama doon sa hinanap natin. Di ba? Sa sweldo, mababawasan pa yung sweldo mo dahil lang lamang sa isang bagay na kaya mo naman gawin. So, ang kailangan lang natin mag-excel. So as doon sa buhay ng mga may asawa, ganun din naman. Pwede namang hindi problemahin. Pwede namang hindi kayo mag-away. Di ba? Ang iisipin mo lamang, mag-excel ka lamang doon sa isang attitude na ito. So anong gagawin mo? Pastor, hindi ko kasi kaya. That's why you have to strive.
You have to fight. You have to contend. You see? Kasi pagka ganyan laging isipin natin, mawawalan po tayo ng problema. Ibig sabihin, yung dapat natin problemahin na masasaktan pa tayo, ay hindi na. Hindi na tayo masasaktan. Bakit? Kasi nga, nag-strive tayo, nag-contend. In other words, na-overpower natin, na-overwhelm natin, na-overcome natin. Yun, may palakpak na ako doon Bumalik po yung mga taga-palakpak. Yeah. So, yun ang ano natin doon dapat pagsikapan. See? Kasi may mga tao, alam niyo mga kapatid, na parang kasi lagi na lang nangyayari, parang kampante ka na doon na parang napalagay ka na sa galit na lang. Samantalang pwede ka namang hindi magalit. Sige, pagka tuloy-tuloy ang galit mo, cancer yan. Yeah. Tandaan mo, ang cancer, ang attitude na isang tao, malaki ang contribution niyan sa physical cancer. Yeah. Tandaan niyo yan, stress. Pag na-stress ka lagi, malaking contributor yan. Grabe yan sa mga cancer, mga kapatid. Now, another one. Alam, sabi ko sa inyo, binibigyan niya ako ng binibigyan ako ng Panginoon ng mga physical na illustration Kahapon, papunta kami rito. Pabalik na kami, kasama ko si Flor, kasama ko si Princess, Ganda-ganda ng kwentuhan namin. Kasi nasa T-Plex pa lang kami. Nasa T-Plex. So, normally, ako'y tumatakbo sa T-Plex kasi sinasamantala ko yan. Pag nasa T-Plex ako, sinasamantala ko yan na mabilis niyan kasi walang gaano sasakyan. Pero pag pumasok ka na ng EasyTex, nagsisimula na dyan mag-build up ng mga sasakyan. Ang dami na magbi-build up na yung traffic, hanggang pagpasok mo ng INLEX, Sa INLEX, wala nang camera dyan, wala nang manghuhuli dyan kasi hindi ka naman talaga mag-overspeeding dyan kasi sa dami na ng sasakyan. Wala na. So, ang nangyari ngayon, habang nandun pa lang kami sa T-Plex, paglampas ko ng Victoria, may in-overtaken ako, yun natatandaan ko Joy Bus. Tapos pagdating doon sa exit ng T-Plex, pinara ako ng enforcer. Tapos tabi ako. Pagtabi, baba ako ng bintana, sabi ko, "Hi, Chief. Good morning." Sabi niya, "Pati nga ng lisensya niyo, sir." Sabi ko, "Bakit?" "Overspeeding ka, sir ganun ba?" Sabi ko, sige. So, kinuha ko yung lisensya ko, binigay ko sa kanya. Sabi ko, "Ano pang kailangan mo, Chief?" Sabi niya, "Yung registration, sir." Okay, sige. Kinuha ko, binigay ko sa kanya. Okay, sige, Chief. Meron pa ba? Okay na to, sir. Sandali lang, sir. Sabi ko, "Hindi, baka luma na yung Chief. Meron ako ditong parang," "Hindi, sir. Okay na to, sir." Sabi niya. So, nakikita niya, very calm ako. Kalmadong-kalmado ako. Tapos pumunta, "Sandali lang, sir, Sabi ko, "Sige, sir. Chief, take your time." Tapos, maya-maya, nandoon sa likod, bumalik. Sabi niya, "Sir, eto, sir, saan niyo ba, sir, gustong tubusin ito?" Sabi niya. So, in other words, mga kapatid, nahuli ako. Sabi niya, saan niyo ba gustong tubusin ito? Sa Maine, sa Quezon City, o sa Pampanga? Sabi ko, "Saan ba, Chief, yung hindi ka anong busy?" Okay naman yan, sir, kahit saan naman, sir. Pero kung gusto nyo, dito sa Pampanga, medyo less dito compared doon sa Manila. Sabi ko, dito lang sa Pampanga, Chief, kaya sabi ko, dumadaan din naman ako. Tapos, pagdating, ko sa kanya, binigyan ko siya ng truck. Sabi ko, "Chief, ito, pag nagpapahinga ka na, basahin mo to. Pastor ako," sabi niya. "Oo nga, sir, ang bait niyo Sabi sa akin, ang bait. Paulit-ulit niya sinabi. Ang bait niyo, sir Sabi ko, "Hindi, wala naman. Kasalanan ko naman talaga. Actually, sasabihin ko nga sana, mali yung ginawa niyo. Hindi yan 125. 130 ako kanina." Hindi sana ako papayag 130 ako, mali. Pero ang totoo nun yan, yung nag-overtake ako doon sa Joy Bus. Tapos, sabi ko, "Chief, pwede ba bigyan kita ng pampalamig? Kasi ginawa mo naman yung tungkulin." Sabi niya, "Hindi, sir. Mawawalan ako ng trabaho." Sige, ganun ba? Sige ingat kayo lagi At ngayon sabi niya, malayo na ako. Pag alis ko ng ganun, sumigaw pa. "Ang bait niyo, sir." Pambira, sabi ko. Siguro itong taong ito, itong mga enforcer nito, araw-araw, pag may hinuhuli sila, lumalaban sa kanila, nakikipag-away sa kanila, at sasabihin pa mga kung ano-ano pa sasabihin sa kanila. So, imagine na nasa mainit sila, tapos ganun pa ang kalagayan nila, wala na talaga.
baka kung may baril yun, magpapaputok na rin yun. So, do you understand na sa pagkakataon na katulad nun, even in that situation, we also must excel. You see? So, nung araw, nagagalit din ako because nauunahan tayo ng corruption So, para nauunahan tayo na pera na naman kailangan ito. So, hindi. Ang tanong ko, ako ba talaga yung nag-violate? Yes. So, why should I, makikipaglaban ako dun sa violation ko? No, ipaglaban ko yung tama. See? Now, here's the thing. That is very important, mga kapatid. Here's the message tungkol sa bagay na yan. May mga tao na naghihintay at nangangailangan ng ating excellence sa kabutihan. You see, may mga taong ganun Now, hindi lahat ng tao may problema, lahat ng tao ay may pagod Lahat ng tao talaga ay may dinadamdam. Meron silang dinadala. Ngayon, dadalhan mo pa ng ganoon, aasarin mo pa siya, samantalang may kasalanan ka naman. Di ba? Hindi yung pagka, alam mo na nagkasala ka, ipaglalaban mo yung kasalanan mo na hindi. Mag-excel ka dapat doon sa So, total, hindi ko nga lang natanong sa kanya kung magkano. Sa totoo lang, kung yun siguro yung pinag-uusapan ko bago siya nagsulat-sulat at nakitaan ko na ng gano'n, baka patawarin pa ako noon alam ko kasi naka-CCTV. Nandun kasi kami sa may exit na So sabi ko, no, ayokong ipahamak ang isang tao na ipaglalaban ko yung kasalanan ko at maapektuhan ang trabaho niya dahil lang sa pagkakamali ko naman. So, ang nakita ko yung response, ang layo na paulit-ulit, ang bait niyo, sir. Sabi niya. So, sabi ko, ay, wala naman. Talaga namang dapat ganun mangyari. Tapos mamaya, pag alis namin, sumigaw pa, ang bait niyo, sir. Ay, ganun. Tapos, siguro, ngayon nakita ko, maraming mga tao, mga kapatid, hindi lang yon ang naghihintay ng ating excellence sa kabutihan. You see, kaya sana naman, kung meron tayong mga dapat gawin, mag-excel tayo sa kabutihan, dapat doon, yun ang strive natin. You see, for example, sa mag-asawa, bilang wife, yung husband mo pagod yan. Yung husband mo may damdamin din yan. Yung walang lalaki na walang damdamin. Minsan sinasabi lamang natin, mga kapatid, na yung parang babae lang ang nasasaktan naman ako. Diyan lang natin marinig, diyan lang natin oftentimes, na naririnig na nasasaktan naman ako. Nasakasakit ka ng damdamin. Nakakasakit ka ng kalooban. Hindi natin alam, ang mga lalaki may damdamin din yan. Bakit minsan sasabihin mo, manhid kasi ang asawa ko Sa isang bagay, baka manhid yan. Pero sa isang bagay, ang kabuuan, may damdamin yan. Time out. Panalo. Grabe, larang-larang. Ano nahari ka rin talaga? Live audience, bigyan ng camera. May damdamin yan. Napapagod yan. Pag akyat ng bahay, huwag mong isipin na galing siya sa buti ka pa, nakalabas. Buti ka pa, masaya ka sa labas. Mabuti ka pa, nagkwentuhan na naman kayo doon. Buti ka pa. Ganun na sa isip natin You see? So may negative tayo na iniisip. Pero ang hindi mo nakikita na how much more, kung siya man ay nag-enjoy sa labas, dito sa loob, mas lalo ko siyang pasasayahin. Di ba? Sa anong pamaraan? Sa pag-i-excel ko sa isang bagay na mahirap sa akin. Yung inaakala ng asawa ko na gagawin ko sa kanya na hindi maganda, kasi pagdating, may mga asawa na umaasa na yan Sabi, pagdating ko sigurado, away na naman to. Kaya minsan, yung asawa mo na dahilan, pag uwi, sakit ng ulo ko. Tulog muna ako. Bakit? Para wag na mag-usap. Kasi pag nag-uusap, magsisimula sa drama, ang ending, gera. So, ganun lagi, parang pelikula na ang simula ay drama, ang katapusan, patayan. Diba, gera. So, ganun lagi, mga kapatid. Pero ito tatandaan nyo, yung inaasahan ng husband nyo na hindi maganda na pag-uugali mo, pagsikapan, strive for excellence. Bakit? Isang araw, mag-i-excel ka doon. Wala nang drama, wala pang gera. Di ba? Wala. Alam mo, yun. Siguro ang inaasahan ng traffic enforcer na yon ni Navarro. Navarro ang pang-apelido
Mabait siya. Maayos naman. So, yung unang dating niya sa akin, sabi nga nila, parang hindi ngumingiti eh. Yung unang dating niya sa akin, parang hindi ngumingiti. Yeah. Bakit? Alam niya na kasi. Sa katagal-tagalan niya sa kalsada, ganun lagi ang naririnig niya, ganun lagi nakakasagupan niyang tao, ganun lagi ang babalik sa kanya, o bakit ito? Anong kaya? Sindakan ba? Ay sa akin, nakatikim siya ng napakalumanay. Tapos grabe pa ang respeto ko sa kanya. Kaya ang sabi niya, wow, ang bait niyo, sir. Hindi siya makapaniwala. Lalong-lalo na, nakita niya na yung sasakyan ko pa, ay lalo, yari ako dito. Expedition to. Si Iga to. Sigurado ko, yari na naman ako rito. Ganun, kung ano naman pananakot na gagawin ito. Wala siyang natikman na ganun. So, iniisip niya na ganun sana ang mangyayari, pero walang nangyari. Kasi sa halip, pag alis ko, magbabasa-basa yun. So baka gaganahan pa siya magbasa ng tracts dahilan sa attitude na nakita niya sa akin. Yeah. So it helps, brethren. Kaya, yun ang kailangan. Kaya nga importante ito. Kasi in other words, may mga taong naghihintay sa atin. May mga taong naghihintay sa atin. Yung asawa mo naghihintay sa katinuan mo. You know, na ikaw ay magi-strive doon sa isang bagay na inaasahan niyang very weak na lagi mong ginagawa. Kaya ang tanong ko ngayon, if you're always, kahit na sa lalaki kahit na sa lalaki, yung sinasabi natin lagi na lang may battle. Now, did you strive for something? Did you strive for excellence? No, na ma-overcome mo yung battle na yan. You see? So, yan ang dapat isipin natin. Na dapat lagi tayo nag-i-strive. Lagi tayo nag-i-strive mag-excel doon sa isang bagay na yon na matagal na natin pinoproblema. Abay kapatid, kapag ka ikaw na problema dyan, baka nangingitlog ka na dyan. Pag napisa yan, sisiw na naman uli yan. See? So, delikado yan. So, why don't you try to strive? You see? So, kinakailangan talaga na malampasan natin yon. So, akalain mo, yung bagay na ako na may tao na pwede lang ako maging ordinaryo na motorista, di ba? Na pwedeng, yung ginagawa ng iba na pananakot sa mga enforcer, walang respeto sa enforcer, parang akala mo sila ang siga, akala mo sila may-ari ng Pilipinas, you know, kung mo may mga kinurakot silang mga pera, you know, ganun sila. Kaya kayo mga nandyan sa pwesto ngayon, hindi nyo naiintindihan ng pwesto ninyo. Nandiyan kayo sa pwesto para tulungan ng tao. Nandiyan kayo sa pwesto hindi para mag-take advantage sa tao. Yan dapat. Kaya nilagay kayo sa posisyon. But if you're not doing that, you are always abusing your authority. I'm telling you, isang araw, mas malagim, mas masakit ang katatapusan ninyo. You see? So, ganun din sa buhay natin. Bilang isang Kristiyano, bilang isang asawa, pagsikapan natin na mag-strive tayo kung saan tayo mahina. Kasi pag hindi mo pagsisikapan yan, at the end of your life, mas masakit. Habang bata ka pa, pagsikapan mo na ma-overcome mo yan. Bakit? Pagka dumating ka na sa 80 ka na, buhay ka pa, tapos may ugali kang ganun, ang hirap yun. Ang hirap, tatawanan ka na lang. Itong matandang ito. Tapos mamaya, mahirap nito, galitin ka pa. At pagka ginalit ka pa, susunod-sunod ka sa kanya, habol ka, hindi ka naman makahabol na. You see? Kaya yung, for example, ang isang babaeng silosa, dapat ngayon, habang nakakatakbo ka pa, habang nakakapagpaganda ka pa, nakakabunot ka pa ng kilay, nakakagupit ka pa ng kilay, ayusin, nakakaguhit ka pa ng matuwid sa iyong kilay. You know, ayusin mo lang ngayon. Mas maganda na mag-strive ka for excellence kaysa naman sa hindi maganda. Di ba? Kasi, pag nag-excel ka pa doon, baka sa konting bahagi pa, ilang taon pa na pagsasama nyo ng asawa nyo, baka maging sweet pa. Hindi sweet and sour. Hindi. Mahirap yun. Pastor, kami naman sweet, kaya lang may sour. You know, hindi ganon. Dapat sweet lang. Di ba? So you have to strive for excellence. Di ba? Para maging masaya. Di ba? Kaysa naman sa isang araw, gusot-gusot na yung damit mo. Gusto niya pati mukha. Actually, hindi naman talaga mukha. Hindi naman talaga damit yun eh. Gusot-gusot. Gusot-gusot na yung balat mo.
Yeah. Mahirap ng plansyahin yan. Mabuti kung ang damit mo ang gusot lang. Mapaplansya yan. Pero yung flesh mo, pag gusot na yan, hindi naman plansya yan. So tatawanan ka na yun ng asawa mo. Selos ka ng selos. Doon ka na lang, ay, mamamatay ka sa ganung klase. Pero kung maaga kang nag-excel, mamamatay kang maganda at masaya. Yeah? So, yan ang kahalagahan nito. And another one, huli na, mga kapatid. Maraming kabataan, maraming mga anak mo at asawa mo ang naghihintay sa katinuan mo. Amen. Yan ang pinakamaganda. Mag-excel ka doon sa bagay na yun. Mag-excel ka para maging masaya. Tingnan mo, ini-imagine ko yung enforcer, mga kapatid. Ang saya ng araw nun. At least, nakapag-contribute ako. Nakapag-contribute ako sa kasiyahan niya. Hindi ako nakadagdag sa kabigatan niya sa araw na yon. You see, yan pinamagandang pagsikapan ng mga asawa. Huwag kang maging contributor sa kabigatan ng asawa mo, kundi maging contributor ka sa kasiyahan ng asawa mo. Yon ang pinamaganda. And in order to gain that, in order to do that, you have to strive for excellence. Okay? Nawa po ay natulungan ko po kayo sa maiksing exhortation na ito, mga kapatid. Kailangan po natin yan. Kaya iniisip ko, next week, or sa, ano ba kayo? Martes. Yeah, sa Huwebes, dadaanan ko uli siya. Pero magdadala na ako ng wag ng pera. Palamig na. Hahanapin ko siya. Hahanapin ko. Nasaan si Navarro? Sabihin kong gano'n. Bakit sir? Papatayin ko siya. Hanapin mo. Sabihin mo si Pastor. Hinahanap ko. Naghahanap sa kanya. Yeah. Tapos pag nakita kami, Navarro, may dala ko siya pampalamig kasi ayaw mong tumanggap ng pera. Yeah. Kasi iniisip ka naman kasi ng iba, alam nyo, yung mga matitinong taong ganyan, hindi naman bayad yun eh. Kasi hindi mo naman pwedeng bayaran ng kabutihan eh. So you just give some compensation. Yung pampalamig lang ba? Yung sa araw lamang na yun, na nag-perform siya ng task. Di ba? So napakaganda. Kaya hanapin ko siya. Alright? So, abangan mo ako dyan, Navarro. Alright. Kaya, shout out dyan sa mga taga T-Plex. Lahat ng mga enforcer dyan. Especially kay Chip Navarro. Yeah. Shout out. Pakita natin to sa kanya na ako'y nagprograma at shout out ko siya. Alright. Sa lahat ng mga matitino na mga enforcers dyan sa T-Plex. No? Shout out sa inyo lahat. Ipagpatuloy nyo ang katinoan nyo. Ipagpatuloy nyo ang trabaho ninyo. At kayo naman ang mga nagpapasaway dyan na inaaway ninyo yung mga enforcers dyan, tigilan nyo na. Mabuti nga, ginagawa nila tungkulin nila eh. Yun, magpapabilis kayo ng takbo, tapos pag nahuli kayo, magagalit kayo. Ako, binigay ko yung lisensya ko. Total, makukuha ko naman uli eh. Kaya sa susunod, hindi na nila ako papansinin. Okay? Alright, Navarro ha. At shout out sa iyo, sa buong pamilya, at sa buong kasamahan natin dyan ng mga enforcers. Okay? Alright, bigyan mo ko ng kopya nito, clips na to ha, at papakita ko sa kanya to. Alright? Okay, pasok na po tayo ngayon dito sa atin pong mga co-host dito. At salamat sa Panginoon, nakasama rin natin dito si Sister Flor. At ako'y naniniwala na siya'y magiging blessing din. Okay, back to you muna. Baka meron tayong mga dapat bigyan ng pansin dyan ng mga comments. Meron ba? Wala. Puro lang sila email. Meron kay Christy, maging contributor tayo sa kasiyahan at hindi sa kalungkutan o kahirapan. Yun, sinong Christian? Maraming Christy. Christy ni Conrad. Ay, pambihira. Akala ko Trinidad na eh. Pambihira eh. Ay, hindi nanood. At saka sabi ni Sir Andy, ang stress hindi lang tawag dito. Contribute ng cancer. Opo. Pati pangit. Nakakapangit. Yun, tama yun. Totoo yan. Nakakapangit. Kaya makita nyo talaga yung mga stress na tao. Pumapangit eh. Tsaka dumadami ang tigidig. Sir Andy pa rin po. Dumadami yung mga spots. Kaya kita nyo pagka-stress na stress ang tao, maraming tagyawat, maraming peklat, kawawa naman Okay. Ayun po kay Sir Andy pa rin po. Be excellent of what is good and be innocent of evil. Yung, tama yun. Thank you, Sir Andy. Thank you, Brother Andy.
Alright. So, go ahead. May sasabihin kayo, alam ko may masasabi kayo tungkol sa usapin na ito. Alright. Pwede nyo nang pagsama-samahin yung mga karanasan nyo dyan. 3 kayo eh. Ay, nako. Sige, ituloy natin, sir. Nung dumating kayo kagabi, ito namang si Noel, sir, sa gabi, talagang maamong Noel yan. Talagang pagdating niya gising pa rin ako. Ang bati agad niyan sa akin. Sweet, Mami, hinintay mo talaga ako ngayon. Ganun. Akala niya. Bihira, ang galing. Ayun Kasi naman, sir. kaya kita hinintay kasi may sasabihin ako. Oo, ayan na. Eto na, simula na. Simula na ang drama bago ang gera. Ayan. Ito pong nakaraang araw, yun, ma-share ko lang talaga. Nakakaranas talaga ako, sir, na yung masakit yung ulo ko sa gabi, yung halos hindi ako makatulog, lalo na nung Sunday. Parang na-stress nga, sir, ako sa mga ginagawa ko nga sa buhay, sa bahay. Ngayon, ito, yun ang napag-discussion na namin kahapon yata yun, na talagang sabi ko, "Ang sakit na naman na ulo ko." Ang sabi niya sa akin, "Ikaw kasi gumagawa ka ng bagay na hindi mo na kaya." Kasi ako, sir, talaga, ang gusto ko, gawin ko na pagdadating niya, maayos yung bahay. Na kumbaga, ang aasahan ko sa kanya lagi na pagdadating, nakangiti siya at sasabihin niya, "Salamat, Mami, at maayos ang bahay." Ganyan. Totoo yan. Opo. Yun naman yung ni-strive ko na talagang pagdadating niya, maayos yung bahay, na halos talagang sasabihin niya na lang na salamat. Nasa Pe- tamang lugar ang lahat ng mga bagay. Opo. Pero yun nga talaga, napag-isip-isip ko rin na hindi na rin talaga, wala na ako talaga sa edad na talagang magawa yung lahat. Kaya sumasakit na rin yung, yung likod, yung ulo. Suggestion lang dyan sa bagay na yan. Opo. Alam mo, kailangan kayo dyan, pacing. Proper pacing lang. Yung hindi na, maaaring hindi ka na kasing bilis nun dati, pero yung proper pacing lang. Ayun Ang nga, sinasabi ko sir. dyan, alam mo, shinare ko yan kay Pastor Ed eh. Sabi kay Pastor Ed, dapat wag ka nang gagamit ng alarm clock not unless na talagang grabe ang pangangailangan. Okay? Ako nag-alarm clock lamang ako pag Sunday at saka noong balikatan. Yun. Tapos, pero ayokong mag-alarm clock na nagigisingin ka ng alarm clock. That is very bad. Very bad yun. Dapat mas maganda na lang mag-build ka ng routine. Kaya tayo nag-alarm clock because of our busy days. Nag-alarm clock. So, kasi pagod ka sa gabi, then you have to wake up early and meron kang extra gagawin. See? So, ganun yan. Kaya ngayon, para hindi ka mag-alarm clock, sabi ko sa kanya, maghanap ka, mag-set ka na ng mga appointments mo sa hapon. Maybe after lunch. Okay? So, kasi pag ikaw ay nag-set ng mga appointments mo sa umaga, kinakailangan mag-alarm clock ka. Mabuti sana kung nakakatulog ka na maayos. Kung ang problema mo itulog, tapos magsiset ka pa ng mga appointments mo ng 7:30, so you have to wake up at 6. Kung natulog ka ng alas 4, kung natulog ka ng mga alas 2, so ilan lang ang tulog mo noon? You see that? So, ganun yon. Kaya, anong nangyayari ngayon? Nakikipag-usap tayo sa tao, hindi tayo masaya ang mukha natin kasi nakaganon tayo yung mukha natin kasi nga kulang sa pahinga. So, wag mong pilitin na pasayahin ang sarili mo na kulang ka sa pahinga. So, stressful yun. So, kailangan lang proper, yan tinatawag ko na proper pacing. So, kaya ngayon, ako, marami akong ginagawa sa bahay. Ngayon, ang ginagawa ko, kinakailangan magsiset ako ng appointments after lunch. Doon magsisimula ang araw ko. Or, kung meron man ako talaga hindi may iwasan, at least mga 10 o'clock. So, may space ako. You see, mahirap kaya mag-makeup, mahirap kaya So, mahirap mag-prepare kung talagang properly. So ako kasi pag naliligo, hindi lang ligo. Sa loob ng shower room ko, nag-exercise ako doon. You see, doon ako nag-i-stretch kasi merong hot water. Sabi nga ni tinatandaan ko at hindi ko makalimutan yung sinabi ni Leslie. You do not stretch your cold muscle. It will hurt you. You see, parang nagulat kayo doon. You do not stretch your cold muscle. You have to warm it. Kinakailangan i-warm mo yan. So
So pagka meron akong hot water, pagka yun, sisimulan ko yan sa paa. In fact, sa bed pa lamang, nagpapaikot-ikot na ako ng aking paa kasi kaya ko pinapaikot-ikot ng ganun yung aking paa kasi alam kong gagamitin ko yung paa ko. You see? And then kinakailangan mag-flutter kick ako ng kahit 25. Flutter kick. Habang nakahiga ako. So bago pa lamang bumangon, ay meron na akong mga ginagawa. And then pagbangon ko niyan, yun, yung tinuro ni John Hill, na tapik-tapik. Sinasampal yung mukha, ginaganon-ganon yung katawan. Binubuhay mo lamang yung mga nerves. You see, which is very effective. Na ako mismo, nararamdaman ko yun. Pag akyat ko ng ganon, ikaw, Noel, hindi mo na kinakailangan. Leave it to Cynthia. Tapikin kita lagi. Yan. So, yan ang mga bagay na ginagawa ko. So, in other words, grabe ang time na kailangan ko doon just to prepare for myself. You see? So, yung pacing, dapat kailangan yung ganon. So, kung talagang grabe na, mga kapatid, marami akong mga natutunan sa ibang mga tao, lalo na sa Amerika, sa mga kaibigan nating mga sundalo, mga ganon, na talagang grabe sila sa rush. Everything is rush, So, yung mga pagpiprepare mo sa sarili mo na hindi ka gaanong may stress. You see, ang mahirap kasi noon, prepare mo, nag-makeup ka, lahat ka na, ginawa mo na lahat, hindi mo pa maayos-ayos yung mukha mo kasi stress ka nga. Di ba? So, stress ka. So, mahirap magkunwaring masaya. Mahirap. Hindi mo, dapat ang pagiging masaya, hindi pagkukunwari. Dapat normal na flow yun ang buhay mo. Okay? So, pacing ang kailangan mo, Cynthia. Pacing. Kasi, wag mong pilitin yung sarili mo na papagurin mo, ganito. Kinakailan pagdating ni Noel na ganito. Pagdating naman ni Noel, hindi na relax yung mukha mo. Bakit? Pagod na pagod ka na. So, ang masama pa nito, naubos mo yung lakas na para sa kanya na. Okay, tuloy mo. Maganda to. Totoo yan, sir. Yung phasing, yun napansin ko, sir, talaga. Kapag ako'y nagtrabaho, sir, dahil manufacturing yung kinalakihan kong trabaho for almost 20 years, talagang mabilisan lahat. Kaya sa bahay, kumbaga, sanay din ako na mabilisan, na simula nung kami mag-asawa, ganun ako mabilis kumilos. Aba, bakit ba? Napapaisip ako, ba't ang bilis ng kilos ko? Pero itong isa to, parang napaka-relax at chill na chill lang. Yeah. Sabi niya, kung magagawa mo naman yan bukas. Ako, sir, katulad kagabi, nakaprograma na yung gagawin ko ngayon kasi may pupuntahan ako, ganito. Yeah. Kaya kahit 11:00 na ng gabi, pinunasan ko yung mga hagdan, ganyan, lahat yan, sir. Para kako kinabukasan, hindi ako ganun ka-stress pagpunta dito sa programang ito. Kaya kagabi pagdating niya sa akin, yun lang nga, tama yung sinabi ninyo na kung mapaplansya lang ang mukha. Kaya may mga dapat na baguhin. Hindi hindi dapat mo i-focus lang yung sarili mo kung ano yung gusto mong gawin. Nakikita nyo ba na kahit sa bandang, sa pagkakataon na katulad nito, ay parang kinakailangan ka pa rin mag-excel, dapat ma-overcome mo eh. Kasi pag hindi mo na-overcome, hindi ka nga magiging masaya. Yes, natapos mo yung trabaho mo, pero hindi ka masaya. So for example, katulad ng pagpupunas sa sinasabi mo, ng hagdanan. So parang kung titignan mo yan, parang bahagi ng trabaho mo. So bakit hindi mo gawing parang exercise yan? Isama mo sa exercise time mo yan. Di ba? Exercise lang yan. Ang mali kasing concept ng exercise natin, yung pupunta tayo sa gym, doon lang tayo mag-i-exercise. No, maling concept lang yon. You can do your exercise sa bahay by doing your house chores. Di ba? So, lahat ng yan. Makikita mo, katulad ng pagpupunas na yan. So, mag-rubber shoes ka, yan ang kailangan lang dyan. Mag-rubber shoes ka. Sabi ko nga yan, huwag kang gagalaw. Mas importante na naka-fix yung paa mo pagka ikaw ay may ginagawa. Naka-fix lahat. So, may rubber shoes ka na pang-loob ng bahay. Nagagamitin mo lamang sa loob ng bahay para hindi ka magdadala ng dumi mula sa labas. Okay? So, nandun ka, nagpunas ka ng sahig, naka-rubber shoes ka, naka-athletic ka. You see? So, makikita mo, may enjoy mo. So, hindi mo na kinakailangang magpa-ganun-ganun pa sa kung ano. Yun lang ang alam natin. Ay, mga kapatid, alalahanin nyo. Sabi namin, kaya yung iba takot na takot kumain ng kanin. Kapatid,
I've seen a lot of olds na ang edad nila ay 92, 94 years old. Walang ibang kinain kundi kanin. Tapos hindi naman sila nag-gym. Hindi man sila nagbuhat ng bakal. Galaw-galaw lang. You see, galaw-galaw lang. 92 years old, nakakita ko, nagbibisikleta. See that? Oh, samantalang dito mga kapatid, 50 may higit pa lang kuba-kuba na. So, hindi maganda. So, it's about pacing. You have to, you have to make a change na. Di ba? So, huwag niyong katakutan ang pagiging matanda. At yung edad natin, hindi maka-apekto ng buhay natin, kundi yung buhay natin, apektuhan natin yung edad natin. Ganun yan. So, hindi ka pahihinain ng edad. Pag inisip mo kasi yung edad mo, parang ang hina mo na. Kasi yung ganito, pagka hindi subukan lang. Yeah. So, hindi ganon. I'm not old. I'm just a classic. You know? Yan ang maganda dyan, mga kapatid, the prinsipyo. So, pacing lang. Pacing, yan. I hope nakakatulong yan sinasabi ko sa inyo. Kasi yan ang ginagawa ko sa bahay. Nakita ko kasi yan sa mga kaibigan ko sa States. Matanda na sila. Paglabas nila ng bahay, akala mo may lakad. Naka-rubber shoes na, naka-ganito, ganyan. So, are you going somewhere? No, sabi niya, no. So, why? So, sabi ko, nakabihis ka na kasi. No, this is what we always do, sabi niya. So, anong ginagawa nila? Ayun, lakad sila. Lakad sa bahay, nagtatrabaho lahat. Opisina nila, bahay nila. Galing. So, I think, all right, go ahead. Marnelli, baka may sabihin ka rin. Yeah. Yung pacing rin po, laging sinasabi ni Julian sa akin, huwag mo kasing tapusin lahat sa isang araw. Yeah. Pero ngayon po kasi Parang excuse me, parang parang gustong ubusin yung labahan na akala mo wala nang labahan kinabukasan. Hindi naman nauubos, Pastor. More particularly po, recently po, dahil dun sa mga Bible notes. Tapos, sulat ako ng sulat. Nagpa-Bible notes ka pa rin. Tapos, nung minsan po, napagod talaga yung kamay ko. Sabi niya, tigilan mo rin kasi, bukas naman. Huwag mong tapusin lahat sa iisang araw. So, yun sa mga gawaing bahay po, ganun din po. Di ba, minsan po, pagka gusto mong mag-map, gusto mo na i-map mo na lahat. Tapos, teka lang, ang sakit na ng balikat ko. So, iba na talaga yung strength natin habang tumatanda. And, maganda po yung sinabi niyo, Pastor, na gawin nating exercise yung mga gawaing bahay. That's Opo. it. Like kung naliligo, sabay na nalilinisan yung banyo. Yeah, Sabay that's it. naliligo. Nababrush ka dun sa floor, diba? So, na siya? Dalawa kayo, Fulfilling. naglilinis kayo ng banyo habang naliligo. Dalawa kayo. Pwede. Di ba? Maganda yun. Magandang idea yan, ha? Di ba? Maganda. Bili muna ng panghilod. Sa likod. Face towel lang. Face towel. Huwag kayong bibili ng panghilod na mahaba. Kasi pagka mahaba yan, di na kayo hingi ng tulong. Bibili pa naman sana talaga kami, Pastor. Huwag. Hindi, pag sinabi mong gano'n, pag maiksi lang, hindi mo maabot, sabi mo, Jillian, hindi ko maabot. Yeah. Sabi niya, abutin mo, bata ka pa eh. Strive. Strive for excellence. Yun din, Pastor, very thin line kung saan ka magi-stop. Kasi sabi ni Pastor, strive for excellence. Saan ka magi-stop, 'di ba? Kung eto ba or dito. Yeah. I think you need also to pakiramdaman mo yung sarili mo. And speaking of which, Pastor, recently po, 'di ba, nagkaroon sila Julian po nagkaroon ng review ng diving. So, kinakabahan ako kasi 9 years na siya hindi nagda-dive. So, sinabihan niya ako, Han, kung kinakabahan ka at kung nag-iisip ka sa akin, mas nag-iisip ako kasi ako yung susulong dun sa tubig. Yeah. And true enough po, he survived naman po the 20 feet dive. Wow. Tapos kahapon po, nalaman po namin, 20 meters dive. 20 meters dive. Nalaman po namin yesterday na yung kasama niya po, na underclass niya, nag-shrink ang lungs nung nasa taas na after the dive. So sabi ni Julian, hindi siya makapaniwala kasi kasama niya yun. Din yun, Navy SEAL. Hindi naman po namatay, pero talagang isinugod siya sa ospital, nagkaroon ng major operation. Nahirapan sa paghinga yun. Opo. Kasi po, nakaakyat na siya nakaahon na. Oo. So parang sabi ni Julian, it's very important to really
pakiramdaman mo yung sarili mo. Yeah, yeah, Na yeah. you strive for excellence, yes, but also pakiramdaman natin yung sarili natin. Oo, pero masaya kasi, Pastor, iba yung feeling yung naibibigay na satisfaction sa'yo pag may natatapos ka. Tsaka hindi naman one time 'yun. Opo. When you say strive, merong yung ang concept, ang implication is just to yung parang go ka lang. Consistent, Pastor. Parang okay, I'll go. Hindi ko aayawan to. Despite of all the barriers and Opo. hindrances, obstacles, you still have to go. Yan ang ibig Opo. sabihin yan. If you have strive. So, hindi lamang tayo mag-iisip na parang, okay, ay, hindi ko kaya yan. No, kakaya. Sa ibang kolokyan na pananalita, kakayanin ko yan. Amen. Yo. Opo. Yan ang ibig sabihin yan. Tsaka sa mga anak po namin, Pastor, lalo na si Jeremiah kasi homeschooled po siya, di ba? Tapos ang haba ng bakasyon, 2 buwan. So ngayon po, hirap siya magbalik dun sa paano siya mag-pace na naman araw-araw. So sabi ko sa kanya, ang i-mindset niya lang, 5 pages lang muna a day dun sa isang subject. Pagkatapos ng 5 pages, ito na naman. Pero sa tingin ko, sabi ko, parang hirap ka sa 5 pages. Sige, mag-umpisa muna tayo sa 1 page or 2 page kung ano yung kakayanin mo. Tapos bukas, dadagdagan na lang natin yung pages. Kasi para may sense of accomplishment lang po siya. Kasi po kung kunwari 5 pages yung ginol namin tas hindi niya na kinakaya, di wala siyang natapos. Whereas sabi ko sa kanya, bukas tataasan na natin yung goal. So ganun po siya. Yung naa-apply po natin yung habit, yun. Small habits at a time. Ang tawag nga doon may atomic habit na we do it small habit at a time. Ang isa pong napansin ko po na I strive not to hold my cellphone when I wake up. Di ba, tinuro po yun ni Pastor na huwag kang mag-cellphone pag gising mo. Yeah. Ginagawa ko po yun and it feels so good. So, Yeah. pag gising mo, magbabasa ka ng Bible, makikinig ka ng devotions, sabang naglilinis ka. So, sabi ko, ang dami ko nang nagawa. Di ba po? Ang saya. Ang saya Oh, na yeah. hindi mo pa nahahawakan yung cellphone mo Yeah, in the morning. So isa po yun na I really thank the program and I thank you, Pastor, sa paulit-ulit na sinasabi kasi talaga pong delikado yung cellphone. Nilanakaw niya ang lahat sa atin. Yeah. Yung oras, yung time mo sa pamilya mo, and yung time mo sa Panginoon, 'di ba? Na hindi mo na namamalayan. Yeah. Ayan. Yeah, kaya alam nyo, maganda yung bagay nila itong usapin na ito, mga kapatid, no? At ako'y naniniwala na, mga kapatid, you're learning from this, no? At we're just adding knowledge, no? At alam nyo, sabi nga ng old-time na kasabihan is, knowledge is power. Okay? Pero binibigay sa atin ng Panginoon, hindi lang knowledge yung understanding, which is the ability to receive it, to receive the knowledge, and to practice the knowledge. Okay? Di ba napakaganda, nag-i-excel tayo, nalalampasan natin yung obstacles sa buhay natin. At yung sana magpapalungkot sa atin, magpapagusot ng mukha natin, napaplantsa palalo, di ba? Nai-enjoy natin. We can turn the yung kalungkutan sa kasiyahan, di ba? So, ganun yan. All right, let's hear from Flor. Yeah. At alam nyo, sabi ko nga sa inyo, kung paano siya nag-excel, ano yung natatandaan mo, Flor, sa buhay mo, yung buhay may asawa, na hanggang sa kinuha ng Panginoon si Brother Roy, nakita mo na nag-excel ka sa bagay na yun. Magandang hapon po sa ating lahat. It's my privilege na makapag-share po ng aking karanasan. Sabi ni Pastor, until the end. Yeah. Kung sinasabi po nating until the end about my husband, ay yung po yung, kasi yung pong sinend out po kami sa Mountain Province, wala po sa inisip ko na doon kami mapapapunta sa Mountain Province. So, nung pagdating po namin doon, syempre pioneer po yung work. So, ang lagi ko pong in-strive sa kanya ay yung siyempre pagka lalabas siya, ay pagdating niya, I see to it na prepare ko yung paborito niyang ulam. Wow. Yung kanyang gustong kainin. At saka yung pag-aasikaso ko sa kanya, yung ginawa ko talaga yung hindi siya magsisi
na ako yung kanyang napangasawa. Dahil Wow. yun lang pong Sana all. mag-prepare ka ng, kasi po, pioneer yung work, so mostly nasa labas siya, ako yung naiiwan. So, I see to it na pagdating niya ay naka-prepared yung kanyang gustong kainin. So, yun po yung pag-i-strive ko sa... Sinikap mo talaga na ma-maintain yung ganong klaseng buhay na masaya pag-uwi niya, eto yung hinahanap ko. Yes You po, see? Pastor. So in other words, hindi niya magagawa yun sa labas. Hindi malulungkot siya pagka pinakain siya sa labas kasi wala yung hinahanap niya. Actually, Pastor, enjoy po siyang, excited po siyang umuwi. Yeah, Kasi- that's it. Kasi Yan. yung pagkain na gusto niya ay madadatnan niya sa bahay. Yun. So, yun po yung life ko na for 4.5 years na nagsama po kami ni Pastor Roy ay masasabi ko pong hindi po siya nagsisi na ako yung napangasawa niya. Yun ang Kasi, maganda. prepare ko yung sarili ko kasi unang-una po, syempre yung training ko sa family at saka sa family ng sa family po namin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon na until the end, hanggang nasa hospital na siya, ay everyday, meron pa pong isang hindi ko makalimutan na until his last breath. Kasi nga, syempre alam niya na marunong akong kumanta. Oh. So, for 23 days, naiyak pa. Akala ko po hindi na ako iyak. Pero this is, naaalala ko lang po kasi pinag-uusapan siya. Yeah. Pero yung 23 days na ako yung kasama niya, ayaw niya kasing iba Oh, ang that's kasama good. niya. That's good. So, 23 days na sa tabi ko, inaasikaso ko, yung gusto niya, sabi ko sa kanya, anong gusto mong kainin? Sabi niya, di ba alam mo yung gusto ko? So, dahil alam ko yung gusto niya, ang gagawin ko, kukuha ako nung bagay na, kasi mas gusto niya yung ako magluluto. Oh, wow. Ayaw niya yung iba ang magluluto. So, ang ginawa ko, ako magluluto para sa kanya. So, Yeah. kahit na nandun siya sa ospital, I see to it na hindi ako lumalayo sa tabi niya. So, yun po, darating po tayo doon sa pagkanta. Oh. For 23 days na nandun siya sa ospital until his last breath, hindi ko po alam kung saan ko pinaguhugot yung mga request niya na kanta. Bumbira. May request siya. May request po siya, Pastor, na kanta. Na-request niyo ba yung green grass of home? Meron po siya, Pastor, yung isang kanta na I just keep trusting my Lord. Wow. I just keep trusting my Lord. Yun Yeah. po, na ikaw mismo, nasasaktan ka, na paano ka mag-trust sa Panginoon, ito yung husband mo, minahal mo. Kasi hindi ko po alam na ganun niya pinahalagahan yung marriage life. Ganun namin pinahalagahan yung marriage life namin. Na noong nasa bandang huli na ako sa chorus, sabi niya, sa totoo lang po, medyo ayaw kong ma-recall pa. Pero sabi niya, halika nga, sabi niya. So, kahit nasa bed, hospital kami, talagang nakikita ng nanay ko, kasi nandun po yung nanay ko, na sabi niya, yung sweetness ba, naming mag-asawa na nandoon sa bed, na kahit nasa hospital kami, nung last na pagkanta ko, sabi niya, Ma, sabi niya sa akin, salamat dahil ikaw ang napangasawa ko. Di ba? Ang sarap pakinggan. Yeah. Totoo yan. Salamat dahil ikaw ang napangasawa ko, sabi Hindi siya niya. nagsisisi na ikaw ang minahal niya. Pero may mga tao ngayon, mga lalaki na hanggang ngayon nagsisisi sa minahal niya. Sige na, tuloy mo na lang yan. Kasi, Kaya po, maraming ibig sabihin po sa akin yung strive. At saka yung attitude ko toward that
span ng 23 days na yun na nasa hospital kami, na hindi ko inisip na mawawala siya. Siya po ay nagkaroon ng complication sa diabetes. Yeah. So, komplikasyon sa Anong, diabetes. anong request mong kanta? Pag-aaralan ko na. Pag-aaralan ko na. Ang request daw ni Noel, the fight is on. Onward, forward. Shout aloud, Hosanna. Christ. Pero, Ang saya-saya din. mas gusto niya raw talaga yung country road, take me home to the place where I belong. Dalhin mo raw siya kung saan siya belong. Alright, go ahead, Flor. Go ahead. Kaya yung So talagang may kita natin dito mga kapatid na talagang may lalaki talaga na at the end, hanggang katapusan, ay masasabi niya sa kanyang wife na hindi ako nagsisisi na ikaw minahal ko. Meron pa po, Pastor. Sige, last na. Mamamatay siya ng Monday. So, mamamatay siya ng Monday. Sunday, sabi niya Saturday morning, lumapit po yung nurse. Sabi niya, ginagamot mo yung physical ko. Sabi niya, gagamutin ko yung spiritual mo. So, nag-soul winning siya. That was Saturday morning. And then, sabi niya, Ma, sabi niya, yan ang may papamana ko sa'yo. Oh, wow. Nung sinabi niya yon, hindi ko rin inisip na mawawala siya. Kasi nga, kumbaga mag-uumpisa kami sa buhay mag-asawa. Kasi 4 years kami that time. Tapos, noong Sunday, sabi ko, ngayon ay Sunday, sabi ko sa kanya. Anong gusto mong ihanda ko para sa pagkain mo? Sunday, sabi ko. Sabi niya, hindi, wala akong gusto. Ang gusto ko lang, magpahinga ako. Sabi niya, magpahinga ka. Sabi ko sa kanya, oo, magpahinga ako. Sabi niya, bakit ka magpapahinga? Hindi, magpahinga lang ako. So, yung Sunday na yon, nagpahinga siya. Hindi siya nang abala kasi kita niya pagod na kami ng nanay ko kasi kasama ko yung nanay ko doon. Kita niya pinagpahinga niya kami. Pero ang request pa rin niya nung nagpahinga siya, doon ako sa tabi niya. Sabi niya, pero dito ka sa tabi ko. So to make the long story short, yung araw na yon, wala kaming ibang ginawa kundi nagpahinga. And then ito na. Monday ng morning, sabi niya sa akin, Ma, anong oras na? Sabi ko, bakit? Sabi niya, mga 10:00 ng umaga. Sabi niya, tapos, pagkasabi ko ng oras, tinanong niya ulit ang oras. Nagtanong ako sa sarili ko, bakit niya tinatanong ang oras? Kaya niya tinatanong ang oras, kasi yung kapatid niya mag-touchdown from Japan, mag-touchdown sa airport ng 1:20 ng hapon. So, sabi ko sa kanya, bakit mo tinatanong? Sabi niya, hindi, anong oras na? Tinanong niya naman 12:00. Ngayon, dumating na yung kuya ko. Yung kuya ko, nung nakita niya yung bayaw niya, yung husband ko, pumunta yung kuya ko sa doktor. Sabi niya, Dok, ano pong kalagayan ng bayaw ko? Sabi ng doktor, sabi niya, na siya, pahina na siya. So, sabihin mo sa kapatid mo, natanggapin niya na hindi na magtatagal yung asawa niya. So, ang ginawa nung kuya ko, lumapit siya sa akin, sabi niya, ihanda mo sarili mo. Sabi ko, kuya, bakit? Basta ihanda mo sarili mo kasi si bayaw, sinabi ng doktor, hindi na siya magtatagal. So, nung sinabi yun ng kuya ko, yung alam mo yung hindi ko maintindihan ko ano mararamdaman ko na mawawala yung husband ko, yung minahal ko, yung binuhos kong pagmamahal ko. So, 1:15, sabi niya sa akin, Ma,
Tinatanggal niya yung pustiso niya. Sabi niya, iwanan ko to sa'yo. Sabi ko, bakit? Matinding alaala yun. Ha? Sabi ko, bakit? Sabi niya, hindi isuot mo. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, nung tatanggalin niya na yung singsing niya, sabi niya, ito iwanan ko rin. Sabi ko, hindi isuot mo. Sabi ko sa kanya. Hindi niya ako napaano doon sa, hindi ko tinanggap yung iiwanan niya sa akin. Pero, Kasi kamo, hindi mo may isusuot yun eh. pero, eto na, noong 1:15, that was 1:15, noong 1:20 ng hapon, sabi niya, Ma, di ba, minahal mo ako at minahal kita. Sabi niya sa akin, oo naman, sabi ko sa kanya. Meron akong isang request, pabaon mo sa akin. Bakit saan ka pupunta? Sabi ko sa kanya, bakit saan ka pupunta? Sabi niya, hindi, uuwi na ako. Saan ka uuwi? Sabi niya, sa langit. So ganun ang namin, parang conversation namin. Tapos sabi niya, isa lang request ko. Sabi niya sa akin, medyo naluluha ako dito kasi minsan naalala ko po siya. Sabi niya sa akin, mag-kiss the bride naman tayo. Pagkatapos tanggalin yung pustiso. Yun po yung request niya na huli. Tapos after that, nakita ko pumikit na lang siya at sabi niya sa akin, nung pumikit siya, dumilat siya ulit, sabi niya, I love you, Ma. So nandun po yun sa puso ko na yun yung nag-motivate sa akin para magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Yung soul winning, kaya po ako nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon sa ngayon. Amen. That's good. Alam niyo mga kapatid, ang pinakamaganda, wag ho natin kakalimutan na yung mag-excel tayo sa isang bagay because ang sabi ko nga kanina, may mga naghihintay sa atin eh. May mga taong dapat tayo ma-impluwensyahan na pagka tumuklap tayo sa kanila, pag umalis tayo sa kanila, at least nakaiwan tayo ng encouragement sa kanila. You see, na sila'y magpapatuloy because, katulad sinasabi nga, narinig ko kay Lee Robertson, bago ko yan narinig kay Jack Hiles, narinig ko sa kanila is, everybody's having a tough time. You see, so everybody's having a tough time. And ang pinakamaganda rito, because everybody's having a tough time, then i-exercise natin na tayo mag-excel sa isang bagay. So, mag-excel kasi yun yung kung saan tayo nag-excel mga kapatid. Ito, huwag nyo kakalimutan. Yan ang maiiwanan na alaala ng ating mga naiwanan. Or, hindi man ang ibig sabihin ng mamatay ka na o namatay ka na at iniwanan mo. Maghihiwalay tayo eh. You see, nakatulad na lamang, kinikwento ko sa inyo, sa enforcer na yon, si Navarro, anong naiwan ko sa kanya? Di ba? Anong naiwanan kong impact sa buhay niya? You see? So, mahirap yung iwanan mo ng impacto kaysa impact na, meron pa palang ganung mga biyahero. Di ba? Kasi, kaya niya naiisip na gano'n, sabihin niya, ang bait mo siya. Parang hindi siya makapaniwala. Ang bait mo. Tapos, siguro, sa dami-daming biyahero na nai-encounter niya araw-araw, puro na lamang paninindak, puro na lamang walang praises, So, kaya iba ang naiwan sa kanya. Kaya sa pagkakataon na gano'n, maiisip natin mga kapatid na ito, magandang nangyari. So, ito yung naiwanan natin. Akalain mo yung buong maghapon niya, yun ang maitatanim sa isip niya. So, gano'n din sa wife. Ano ang itinatanim natin? Anong klaseng impact ang nilalagay natin? Imagine, nung nawala si Brother Roy, ano sabi niya? Mabuti, hindi ako nagsisisi na ikaw na pangasawa ko. At the end, doon sa deathbed niya, doon niya sinabi yun. Imagine, sa time ng separation nila, physical. See? So, ito naman mga bagay na ito. Huwag ho kayong malulungkot pagka pinag-uusapan itong mga bagay na ito. Kasi ang nalulungkot lamang dito, yung walang katiyakan ng kalangitan. No? Now, separation, whether you are alive or dead, separation is always happening. Di ba? No, katulad dito na lamang sa atin, magkaibigan tayo. Hindi kumo magkaibigan tayo, wala nang paghihiwalay. Parang
Anong tawag ng BFF? Ano tawag? Best friend forever? Wala. I'm telling you. Time will come that you have to separate from each other. You see? So, minsan may natatakot tayo, minsan naapektuhan tayo, minsan nalulungkot tayo. No, that's not. There's no sad part. As far as you know God, as far as you have the assurance of heaven, and there's gonna be a great reunion someday. So, there's no sad part, mga kapatid. Okay? Separation always happens, mga kapatid. Nangyayari po lagi yan. Okay? Alright, so inabot na po tayo ng oras, mga kapatid. At maraming salamat. Ako'y naniniwala na kayo po ay natuwa dito sa atin pong pinagpala kayo sa ating programa po. Ano? At ang sa akin lamang, tutuloy po natin to. No? Tutuloy po natin sa susunod na Tuesday at atin pong titignan yung reward naman na ikaw ay nag-excel. Kasi sabi ni Paul, di ba, yung mga physical, nag-excel physically, ay nakakatanggap sila ng corruptible. They're striving for the corruptible. Tayo naman is incorruptible. So ano naman yung tatanggapin natin? Paano natin matatanggap yon? So next time, yun po yung pag-uusapan po natin. So we're trying, no? This program is trying to encourage you to do the best. No? Lahat po tayo may obstacles. Ito po, huwag niyo kakalimutan, kapatid. Pag ikaw ay nag-isip na gumawa ng tama at ginagawa mo yung tama, tandaan mo, hindi madali. You have to fight for it. You have to work for it. I mean, work, go. Despite of all the obstacles. No? Kaya nga, noong balikatan, sinanay ko yung mga tao, sinanay ko yung mga kabataan na dadaan pala, walang ordinaryong araw sa kanila Araw-araw may obstacles, dumadaan sila sa obstacle course. You see? Araw-araw 'yun. Walang araw na hindi. Pupunta lang sila sa CR, dadaanan nila 'yon. Now, ipinapakita ko sa kanila na ang buhay ay punong-puno ng obstacles. So anong kailangan mo? You have to work, you have to do it, you have to succeed, you have to strive for excellence. So, yan po ang kailangan natin, mga kapatid. Okay? Alright. So, again, maraming salamat po sa lahat ng subaybay. Marami po tayong taga-subaybay ngayon. And lalo na sa susunod, maganda yung papuputokin natin. No? At ako'y naniwala na kayo po'y pinagpala. Okay? Alright. Huling pananalita na sa ating mga co-hosts. Cynthia. Marami pong salamat. Nag-120 plus po tayo. Keep on po. Next Tuesday, abangan natin ang mga susunod pa nating maririnig na talagang andito. Hindi tayo iiyak sa mga bagay na dumarating sa ating, kundi talagang strive pa rin tayo for excellence. At itong nais ko rin pong i-share na ngayon po, sir, nakita ko na I am now in the process na magpapalit ako ng ibang ngayon routine. Kasi, Pacing. Sir, pacing, opo. Kasi po, nasanay nga ako na mayroong mga anak na ganito. Kumbaga noon dati, ang aking ini-strive ay maging excellent mother. Ngayon, nakita ko, na-realize ko na yung mga anak ko, malayo na sa amin. And dito na ako sa part na talagang tututukan ko na to be a better wife. Wow! Parang isang Excellent araw. wife. Parang gusto mo na rin kantahan si Noel, Yes, ma'am. Ilang days ba yung mananatili? Alam bang kakantahan mo kay Noel, when we all get to heaven? The fight is on pa rin, sir. O kaya naman, oh, what a moment when day we at a see time. Jesus. Or the fight is on. At least tuloy-tuloy ang laban. Fighting to Talaga. overcome the obstacles. Maging consistent in a good character. Man, that's good. All right, that's good. Amen. Ang saya-saya natin, ano? All right, Mernele. Opo, maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin. Ang dami po nila sa mga missions. Nakita ko po si Pastor Louis, si Pastor Dex, si Ma'am Joy, si Ma'am Marie Chris, at sa lahat po ng mga hindi pa namin na-mention. Salamat po sa lagi ninyong pagsubaybay dito sa programang ito. And lagi po nating tandaan na we will strive for excellence in everything we do.
sa bahay at sa pagkikipagkapwa-tao natin, sa lalong-lalo na dun sa ating mga mahal sa buhay at syempre kahit nasa labas tayo ng bahay. Kasi yung ibang tao, tayo lang po ang nakikita nila na excellent, 'di ba? Yeah. So pag hindi po natin maganda yung spirit, pag hindi excellent ang ating spirit, di lalo nating nadadagdagan yung mga kabigatan nila. Kaya let us be an uplifter Yun. sa kanilang mga spirit by having that excellent spirit. Ayan. Amen. That's good. All right. Flor. Last, sa akin po ay privilege po na makapag-share. Ang sa akin po ay sa part ko, hindi po ako nagsisisi na nagawa ko yung part ko as a wife, and especially na hindi natin alam kung kailan tayo maghihiwalay. So, ikaw na wife, gawin mo yung the best para hindi ka magsisi na, ay sana, nung nabubuhay yung asawa ko, ginawa ko ito. Pero mas maganda na hindi ka magkakaroon ng regrets dahil nauna siya at naigawa mo yung the best para sa kanya. Yeah, that's good. Yan ang pinakamaganda mga kapatid. No? Sikapin natin na tayo lagi mag-i-excel sa lahat ng ginagawa natin. Wag yung papatulan kung ano naman manaririnig nyo. Hindi kailangan sa buhay yan. No? Hindi kailangan sa buhay. Ano mang naririnig nyo na hindi yun yung mga kailangan at hindi yun ang target ninyo, leave them. Leave them alone. You know? Tingnan mo yung mga nagsasalita ng hindi maganda. Hanggang matanda na sila, ganun pa rin sila. Hindi na bagay sa edad nila, pero you know, so let's keep going at tuloy-tuloy tayo sa pag-cultivate para tayo makapag-motivate. Okay? At ako'y umaasa po sa mga susunod ay marami nangangailangan ng programang ito. Hindi lang nila alam kung saan nila hanapin. Ano? Kaya pasahan natin ang pasahan sila ng link at kung nagustuhan nyo ang programang ito ngayong araw na ito, ipasa nyo ito. Nasa YouTube po ito at i-upload po ito. Ipasa nyo doon sa mga na kinakailangan nyong. Marami talaga nangangailangan ito. Okay? Alright. Kami po ay magpapaalam na mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, at ganun yung mga kapatiran natin sa ibang bansa. Sa Hong Kong, may taga-ano tayo, di ba? Alright. So, tuloy-tuloy po tayo. At Australia, Brother Daniel, tuloy-tuloy po tayo dyan. Okay? And sa lahat, kanina binanggit mo si Dexter. Birthday niya kahapon, di ba? Happy birthday. Belated happy birthday, Brother Dexter. At nawa ay lumaki ka pa. Maraming handaan yun. Sigurado, nagpatay yun. Ano? Sigurado yun. Matindi yun. Alam ko naman yun. Mga Rico yan eh. Nagpadugo yun. At samantalang maraming dumurugong puso. Alright. Alright. Happy birthday, brother. Happy birthday. Okay? At sabi ni Pastor Louie, happy birthday raw. Alright, nagpapaalam na po kami hanggang sa muli, mga kapatid. Next Tuesday, dito lamang po sa The Baptist Lunch. Bye! My heart can sing when I pause to remember a heartache here is but a stepping stone along the trail that's winding always upward. This troubled world is not my final home, but until then my heart
the things of earth will dim and lose their value if we recall they're borrowed for a while, and all the things that cause the heart to tremble, remember there will always bring a smile. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold that city. Until the day